Una sa lahat, sa pulsa CCTV sa harap ng sementeryo. Pulis, hinagawan ng baril at binaril ng isang lalaki sa Parañaque. Kabaro niya, rumesponde pero nagmintis. Kaya't nakatakas ang suspect. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga nahuling bumisita ngayong undas, lalo na yung mga galing pang probinsya, nagre-reklamo matapos ang pagsarahan ng Manila North Cemetery. Dapat naman papasukin naman kami kasi malayo pa po kami. Sa mga hahabol pa bukas sa mga sementeryo, magbaon pa rin ang payong dahil patuloy na magiging maulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon bunsod ng low pressure area. Dalawang Pilipinong doktor na naipit sa gera sa Israel, nakatawid na sa Egypt. News 5 exclusive. Presong nanalo sa barangay elections, paano kaya gagampanan ang pagiging kagawad habang nakakulong? Sa pool sa CCTV, 4 na magkakamag-anak, patay matapos laruhin ng pickup truck ang sila sa kanilang tricycle sa Calamba, Laguna. At tinaguri ang Queen of Halloween na si Heidi Klum. Ano naman kaya ang paandar na costume ngayong taon? Nagreklamo mga humabol na mga bisita sa Manila North Cemetery matapos silang mapagsarahan ng gate. Daing nila, malayo pa ang pinanggalingan nila at masyado naman daw maaga isinara ang sementeryo ngayong undas. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan? Boklean, maraming hindi nakapasok dito kanina sa Manila North Cemetery matapos mapagsarahan ng gate. Naging mahigpit kasi yung pamunuan ng sementeryo sa schedule ng dalaw. Kaya dismayado ang ilan nating kapatid, lalo na yung mga galing pang probinsya. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, sarado na dapat ang gate ng Manila North Cemetery. Pero dahil marami pa ring dumadating, in-extend ng 1 oras ang dalaw. Maswerteng nakaabot dyan sina Justin Elado at Meliton Cruz. Kung sila ang tatanungin, sana raw walang limit sa oras dahil undas naman. Ito lang yung pinaka-moment natin para makasama yung mga mahal natin sa buhay na mayapa na. So at least mga 24 hours o kaya one whole day. Mas maganda kasi para hindi ka nagmamadali. At saka yung tao, hindi lahat nagkukumpulang pauwi. Kasi pag ang nilagyan ng extension, ang tendency, yung mga tao, mag-aanuhan lahat siya, mag-uwian. Pero ang ilan, inabutan ng pagsasara ng gate. Dismayado sila, lalo na yung mga galing pang probinsya. Babalik uli kami Cavite, ayaw kami papasukin. Pero sa ano naman, akala ko nga, hindi naman gano'ng kaaga din eh. Kasi syempre yung mga malalayo, di ba? Sana payagan pa rin nila. Magtitirik lang naman eh. Traffic lang po kami. Oo, paano ngayon yan? Mga nag-iipit. Wala tayong magagawa, mamaalis na lang kami. Pero aware kayo na may Wala, hindi rin po. Dati naman po wala eh. Nakakapasok naman po kami. No? Dapat in-extend naman kahit 8 or kasi maaga pa naman. Diba? Kasi paano naman yung may mga trabaho, sinasamantala makapasyal sa mga mahal nila sa buhay, diba? Wala. Pero uuwi. Nakabili na kami ng bulaklak, tapos wala rin, uuwi rin pala kami. Nanindigan naman ang pamunuan ng Manila North Cemetery na hindi na pwedeng mag-overnight ang mga dadalaw sa sementeryo. Hindi po kasi na namin talaga mapapayagan yan dahil for security and safety reason. Hindi naman po lahat ng paligid ng Manila North Cemetery ay meron po tayong ilaw. Bukod pa po doon, syempre, sa laki po ng sementeryo, this is 54 hectares po. Hindi po namin kayang bantayan sila ng ganon
at saka para naman po makapagpahinga naman po ang ating mga kapulisan, yung ating mga tagapagwalis. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1 milyon ang crowd estimate sa Manila North Cemetery ngayong araw ng Undas. And so far wala naman tayo nakikita dito na mag-overnight ng magdamag, no? Dahil yung mga nakausap nga natin kanina ay nag-COE-an na yung mga napagsarahan ng gate. Samantala, inaasahan naman ng pamunuan ng Manila North na posibleng umabot sa 200,000 yung mga dadalaw bukas. Yan daw yung mga hindi natuloy kanina dahil nga masama yung panahon at posible rin na bumalik nga yung mga napagsarahan kanina. Pero wala na raw extension at hanggang 5 p.m. lang magsasara bukas ang sementeryo. Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Kung dinagsa ang ilang sementeryo, tila inabandona naman ang isang libingan sa Bataan. Habang sa Pampanga at sa Bulacan, binaha ang mga puntod. Nasa front end balitang yan si Renel Pawid. Babad sa tubig ang hile-hilerang mga puntod na ito sa Masantol Cemetery sa Pampanga. Sa taas ng baha, hindi na makita ang mga pangalan sa nicho. Isa sa mga nakalibing dito ang asawa ni Maribel. Kaya maingat niyang tinawid ang higit 10 nicho para makapagtirik ng kandila sa puntod ng kanyang mister. Nahirapan nga po kami tumawid. Tumatalo lang kami sa pansyon. 7 taon ng ganyan. Nung apo ko, naiwan na lang pati yung mga anak ko. Ang 68 anyos na sinanay Narcisa hanggang bungad lang ng sementeryo. Okay na raw na makapag-alay siya ng dasal at matanaw sa malayo ang puntod ng asawa na lubog sa baha. Sabi nila, meron daw tulay para makatawid kami. Sabi ng mga apo ko, meron na daw tulay, sumama ka na. Ayaw ko sumami dahil alam ko ganyan eh. Kapansin-pansin din ang ilang binutas na nicho. Pinili na kasi ng ilan na ilipat sa ibang sementeryo ang mga buto ng kanilang mga mahal sa buhay. Higit 3 dekada ng problema ang baha sa sementeryo. Wala kasing daluyan ng tubig palabas. Ang lokal na pamahalaan naghanap na ng lilipatan ng mga puntod. Sa susunod na 2 taon, bubuksan daw ang bagong public cemetery ng bayan. Apartment type po yung gagawin natin. In as much as we can, kung kakayanin po na no cost sa ating mga kababayan, we will do that. Nakabota naman ang ilang bumisita sa St. Joseph Catholic Cemetery sa Kalumpit, Bulacan. Lubog din sa baha ang mga puntod. Kanya-kanyang diskarte tuloy sa pagtirik ng kandila ang mga kaanak ng mga yumao. Ang iba ay pinapatong pa sa hollow blocks o sirang tiles ang kandila para hindi mabasa. Kung sa ibang sementeryo, dagsa ang mga dumadalaw, kabaligtaran naman sa isang libingan sa Bataan. Halos wala nang bumisita sa sementeryong ito sa bayan ng Dinalupihan. Butas-butas na ang mga nicho. Ang masaklap, may ilang puntod na ginawa ng tapunan ng basura. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga dating nakalibing sa sementeryo ay inilipat na sa ibang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sama-samang binisita ng pamilya Marcos at kanilang mga loyalista ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagpadala naman ng bulaklak si PBBM sa mga yumaong miyembro ng pamilya Aquino. Nasa Frontline ang balitang yan si Maricel Halili. Personal na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kasama niyang dumating si First Lady Liza Araneta Marcos. Present din si dating First Lady Imelda Marcos, presidential sisters na sina Senador Amy at Irene at ang presidential sons na sina Vinny at Simon. Tinatayang nasa 600 Marcos loyalists ang kasama ng pamilya na dumalo sa misa. Nanggaling tayo sa biglang nagtaasan eh. Sa buong mundo naman ganyan eh. Wala namang pinag-iba eh. Di maghintay tayo ng konti. Ginagawa naman yata ng lahat ng presidente, Bongbong Marcos ang lahat para mapaunlad tayo eh. Kami ay mga loyalist talaga. Gawa ng marami na rin sila na ito. Kagaya yung binigyan kami ng pabahay. Wala nang nangyaring programa at agad ding umalis ang First Family matapos ang misa. Sa mensahe ng Pangulo ngayong Undas, sinabi ni PBBM na ang okasyong ito ay magandang regalo lalo't isa itong pagkakataon na muling makasama ang mga mahal natin sa buhay. Bukod kay Marcos Sr., 4 na Pangulo ng bansa ang nakahimlay sa libingan ng mga bayani.
Ngayong araw din ng undas, nagpadala ng bulaklak si Pangulong Marcos sa mga puntod ni na dating Pangulong Corazon at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino sa Manila Memorial Park. Kilalang mahigpit na magkalaban sa politika ang pamilya Marcos at Aquino. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mananatiling maulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Dulot pa rin ito ng low pressure area na namataan sa dagat malapit sa Dinapige, Isabela. Hindi naman ito magiging ganap na bagyo at posibleng malusaw sa mga susunod na oras. Pero bunsod ng paglapit ng LPA sa kalupaan, mararamdaman ang epekto nito sa Luzon. Sinasabayan pa yan ng amihan at shear line o yung pagsasalubong ng hangin na nagdulot ng ulan. Hanggang bukas, kalat-kalat na pagulan ang posibleng maranasan sa Metro Manila, Calabarzon, Mainland Cagayan at sa Isabela. Gayun din sa Aurora, Quezon, Bulacan, Oriental Mindoro at sa Marinduque. Uulanin din ang mga probinsya sa Northern Luzon, partikular sa Ilocos at Cordillera. Walang special treatment. Yan ang tiniyak ng DILG sa mga nanalong preso sa nagdaang eleksyon. Kabilang dyan ang isang preso sa Dasmariñas, Cavite na nanalong kagawad. Narito ang aking exclusive report. Kasalukuyang nakakulong dito sa Dasmariñas City Jail sa Cavite ang presong tatawagin nating si Pakalinog. Mag-aapat na taon na siyang nakapiit dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Isa si Pakalinog sa 8 PDL na tumakbo nitong nakaraang barangay elections at nanalo siya bilang kagawad. Pati mga ka-teammate ko, oy, bakit tumakbo yan? Nakakulong yan. Anong may papanalo yan? Kaya sabi ko, bahala na. Kung talagang mananalo ako, ano tayo magawa? Kung matatalo naman ako, okay lang. Sobrang saya. Naipagmamalaki ko na kahit na ako'y nakakulong, lalo ng pamilya ko, na nanalo pa ako. Ang anak niya raw ang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagtakbo niya sa Barangay Dato Ismael. Pinapayagan naman niya ng COMELEC basta merong authorization ng kandidatong preso. Hindi na bago sa politika si Pakalinog. Sa katunayan, pangatlong termino na niya ito. Nang makulong siya noong 2019, siya pa nga ang #1 councilor o kagawad na may pinakamaraming boto. Ang pangako ko sa kanila, kung tutulungan ko kayo, wag nyo na lang isipin na nakakulong ako. Kahit nasaan ako, pag gusto kong tumulong, makakatulong talaga ako. Ayon sa COMELEC, hindi labag sa batas sa bumoto o tumakbo sa eleksyon ng mga preso. Kasi kung titignan nyo naman po, hindi naman po nawala yung kanilang right to suffrage and run for elections. Hindi pa naman po sila convicted with finality. Pero paano naman gagampanan ng mga nanalong preso ang kanilang tungkulin bilang halal na opisyal ng barangay habang nasa loob sila ng bilangguan? Bawal gumamit ng cellphone, tablet o laptop ang isang inmate sa loob ng kanyang selda. Pero isa sa mga nakikitang solusyon ng pamunuan ng BJMP dito sa Dasmariñas, Cavite ay baka raw pwedeng payagan na dumalo sa mga virtual council meetings o kaya tumanggap ng tawag mula sa barangay ang nanalong PDL para magampanan pa rin niya ang kanyang trabaho bilang konsehal kahit nakakulong siya. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, makikipag-ugnayan sila sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para makagawa ng malinaw na guidelines para sa mga nanalong PDL. Titiyakin daw nilang hindi magkakaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan. There will be no special treatments. What is good for one is good for Pedro. Kung nakakulong ka sa dito, hindi naman pwedeng porque nanalo kang kapitan, 24 hours sa telepono ka. Diba? Kung may cellphone ka. May cellphone ka sarili, hindi po pwede yun. Kung ano yung... May laptop ka. May laptop ka. FaceTime. Hindi naman pwede. Kung anong panukala meron tayo sa kulungan, sundin pa rin natin yun. Sakali namang magkaroon na ng pinaladesisyon ang korte at makonvict ang PDL na nanalo nitong eleksyon, pwede siyang matanggal sa pwesto, lalo na kung kaakibat ng parusa ay perpetual disqualification sa paghawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Nitong Lunes, hindi pababa sa 3 bilanggo ang nanalo sa barangay at SK elections. Opo, ang mga bilanggo ay pwede pang bumoto at pwede ring tumakbo. Depende po yan sa bigat ng kaso nila at kung tapos na o hindi pa ang kanilang paglilitis. Nakasentro po ito sa prinsipyo na ang sinuman ay inosente hanggat hindi napapatunayan na guilty sa isang court of law.
Ngayon, sa Omnibus Election Code, malinaw kung sino-sino ang hindi maaaring tumakbo sa eleksyon. Halimbawa, ang mga madedeklara na insane or incompetent na mga otoridad at ang mga nahatulang guilty sa salang subversion, insurrection or rebellion. Pero kailangan po final judgment at tapos na ang lahat ng apela. O di kay nahatulan ng korte ng sentensyang higit pa sa 1.5 taong pagkakabilanggo. Meron din po ang mga sentensyado sa mga krimen na may kinalaman sa moral turpitude. Meron naman pong mga exemption din. Halimbawa, kung ang nahatulan ay nabigyan ng amnestia o ng presidential pardon, gaya po ni Erap, o di kaya ay pag nakalipas na ang 5 taon mula nang matapos niya ang kanyang sentensya. Sa Section 68 naman ng Omnibus Election Code, meron ding disqualification dahil sa mga nakaraang election offenses. Halimbawa po, dahil sa pagbibigay ng pera para makorap ang mga botante o mga opisyal o ang paggamit ng terorismo para makalamang sa isang eleksyon o dahil sa overspending sa eleksyon o ang pagbigay ng bawal na kontribusyon. Pero para sa mga kumakandidato sa lokal na pwesto, may karagdagang listahan ng disqualifications. Ang Local Government Code of 1991. Sa Local Government Code, ang 1-year imprisonment ay sapat na para ma-disqualify sa lokal na posisyon. Bawal na rin tumakbo ang mga tinanggal sa pwesto dahil sa mga kasong administratibo. Ito pa, disqualified din ang mga lumabag sa kanilang oath of allegiance sa Pilipinas, ang mga may dual citizenship, ang mga permanent residents sa ibang bansa at ang mga nakatira na abroad. Pero higit sa lahat, gaya po ng sabi natin, hanggat nakapila pa ang kaso o hindi pa tapos ang bista, pwede pa pong tumakbo ang isang bilanggo. Ito ang mga dahilan kung bakit nakakailang beses na po natin nasasaksihan ang mga politikong tumatakbo kahit po sila ay nakakulong. Halimbawa po niyan si dating Senadora Laila de Lima, kinulong sa kasong drug trafficking noon pang 2017. Na-dismiss na po ang karamihan ng mga kaso pero meron pa rin natitirang isa na hindi pa po tapos. Kaya't noong 2022 elections, tumakbo si de Lima pero natalo naman. Ang dating co-leader man na si Antonio Trillanes nabilanggo dahil sa Oakwood Mutiny noon pang 2003. Pero tumakbo sa Senado at nanalo noong 2007 senatorial elections. Ngayon, bago matapos yung taon na yon, nasangkutan naman siya sa Manila Peninsula Mutiny. Kalaunan, binigyan po siya ng amnesty ni Pangulong Aquino. Si dating Pangulong Gloria Arroyo nakulong sa kasong plunder pero nanalo pa ng 2 termino hanggang sa pakawalan siya noong 2016. Si dating Congressman Romeo Haloso Sr. na-convict sa kasong statutory rape noon pang 1997. Pero naging pinalamang ang kanyang conviction noong 2002. Kaya tumakbo at nanalo pa siya noong 1998 at 2001 elections. Sa huling barangay elections, 80 jail inmates ang tumakbo sa iba't ibang posisyon, 2 bilang chairman at 6 bilang konsehal. Hindi pa malinaw kung paano sila nakapagkampanya, pero malinaw, 3 po sa kanila ay binigyan ng pribilehiyo na maglingkod sa bayan kahit sila ay nasa loob ng piitan. Susunod sa pool sa CCTV, pulis inagawa ng baril ng isang lalaki sa Parañaque. Pickup truck, inararaw ang 2 tricycle sa Calamba, Laguna. Mag-asawa at 2 anak napatay. At 2 Pilipinong doktor na naipit sa gera ng Israel at Hamas, nakatawid na sa Egypt. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Sa pool sa video, ang isang pulis sa Parañaque na naagawan ng baril ng isang lasing. Nadaplisan pa ng bala ang pulis matapos siyang paputukan ng suspect. Nasa Frontline balitang yan si Brian Basa. Kuha ang CCTV footage na ito sa harap ng Palanyag Cemetery sa Parañaque pasado hating gabi. Makikitang isang pulis na sa mga oras na yan ay naka-duty para sa undas. Makikita rin ang 2 lalaking ito na naglalakad nang bigla na lang silang magsuntukan. Pagkatapos niyan, naglakad ang 2 na parang walang nangyari. Ang isa sa kanila, nilapitan ang nakatayong pulis sa gilid at walang ano-ano'y inagawan ng baril ang pulis. Sinubukan pang lumaban ng pulis. Ang kasama naman ng lalaki nagtangkang umawat. Maya-maya, lumabas ng sasakyan ng isa pang pulis at pinaputukan ng lalaki. Dito na tuluyang naagaw ng lalaki ang baril at malapitang pinaputukan ang gumagapang na pulis.
Agad namang kumaripas ng takbo ang lalaki. Ang pulis na naagawan ng baril sa video, kinilalang si Police Corporal Roselito De Leon. Pinakita niya sa News 5 ang sugat sa kanyang kanang sentido kung saan dumaplis ang bala. Nagalusan din siya sa braso. Naisip ko na katapusan ko na talagang tensyonado na po ako na may tama na po ako. Na anong time na yun talagang igapang ko na lang siguro, konting hininga na lang. Ganun po yung naglalaro na sa isip ko habang papalayo po ako. Ang kanyang kasamang si Police Corporal Adrian Manatad, muntik na ring mabaril ng suspect. Naka-atras naman po ako dahil kumover po ako sa mobile namin. Yung seat cover ng mobile namin may tama po. Pagkatapos mang-ago ng baril ng suspect, pinuntirya naman niya ang isang 14 anyos na binatilyo. Nandun po kami sa creek noon, nakatambay, kasama ng girlfriend ko. Bigla na lang po siya dumaan sa amin. Tinutukan niya po bigla ng walang pasing tabi sa ulo mismo. Nagpambuno raw si Tuto at ang suspect hanggang sa naitulak niya ito sa kanal. Doon na naaresto ng mga otoridad ang suspect na kinilalang si Luigi Ganuza. Aminado si Ganuza na lasing siya nang agawin niya ang baril ng pulis. Nahiya rin po ako sa nasaktan ko, sa mga sali sa gulong ko, gano'n po. Nahihirapan po ako pag tuwing nakikita ko po na mali pala yung nagawa. Lumalabas sa investigasyon na napagdiskitahan lang ng suspect ang pulis at ang binatilyo. Makaharap si Ganuza sa patong-patong na kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay ang 4 na magkakaanak sa Calamba, Laguna matapos araruhin ng pickup truck ang sinasakyan nilang tricycle. Ang aksidente sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sakuwang ito ng CCTV sa Barangay Bukal sa Calamba, Laguna. Pasado alas 3 kaninang madaling araw, makikita ang isang pickup truck na umaharurot sa kurbadang bahagi ng kalsada. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng 2 tricycle hanggang sa bigla na lang itong inararo ng pickup. Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang nagkapira-persong bahagi ng tricycle. Sa video namang ito, makikita ang nagkawasak-wasak na tricycle dahil sa aksidente. Sa di kalayuan, makikita ang isa pang tricycle na inararo ng pickup. Nakabulagta rin ang isa sa mga biktima, ang nakabanggang pickup truck. Sumalpok naman sa isang bahay. Dead on the spot ang driver ng isang tricycle na si Gilbert Palupit. Sinugod pa sa ospital ang asawa niyang si Aileen pero idineklarang dead on arrival. Tinakbo rin sa ospital ang 4 nilang anak na lahat ay menor de edad. 2 sa kanila binawian ng buhay. Sugatan naman ang driver ng isa pang tricycle na si John Ray San Juan at kanyang isang pasahero. Base sa investigasyon ng Calamba Police, masyadong mabilis ang takbo ng pickup nang bigla itong lumihis ng linya at inararo ang 2 kasalubong na tricycle. Unfortunately, itong driver ng Ford Ranger, medyo mabilis ang takbo at pinaverify pa po namin, wala pa pong result kung ito ba ay nakainom. Nakakonfine ngayon sa ospital ang driver ng pickup na si Eliza May Pactrin Abitria. Maharap siya sa kasong multiple homicide at multiple injuries with damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakalabasan ng Gaza ang 2 Pilipinong doktor na naipit sa gera. Pinaghahanda na rin sa paglikas ang iba pang nating kababayan ngayong binuksan na ang border ng Egypt. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Pag-asa ang hatid ng pagbubukas ng Rafah crossing ng Egypt-Israel border sa mga dayuhang naiipit sa gyera. Makalipas ang higit 3 linggong paghihintay, nakalabas na sila sa sentro ng bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 2 nating kababayan ang kasama sa mga unang pinatawid. Mga doktor sila na miyembro ng Doctors Without Borders. Doctors Without Borders will be in charge of them because they'll be given new assignments in other countries. They're not coming home, but they are in contact with their families, so importante, they're okay. Sa kabila naman ito, sabi ng DFA, inuuna muna ang medical evacuation pero nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalaan ng Egypt para gawing prioridad na mailikas ang iba pang Pinoy. Be ready at any moment. Again, possibly it will not be today because they will be prioritizing a certain kind of evacuee muna, yung mga injured, sickly, wounded, but it could be as early as tomorrow or certainly by the weekend.
Sa huling tala, 63 Pilipino ang stranded sa Rafah crossing. Kasama na sa bilang na yan ang 6 na Pinoy na bumalik ng Gaza City. Nakausap na rin daw ulit ng DFA ang higit 130 Pinoy na nananatili sa Gaza. Matatandaang nawalan sila ng kontak sa ating mga kababayan sa Gaza matapos bumagsak ang linya ng komunikasyon sa lungsod. May 3 namang ayaw daw umalis ng Gaza City. Pakiusap sa kanila ng DFA. We're under mandatory repatriation, mandatory evacuation, alert level 4. They have to make that decision. After all, they could always go back to Gaza in the future when hopefully the situation should have normalized. So we're saying that, we're telling them that please reconsider. Habang nagsisimula ng makalayo sa digmaan ng mga dayuhan sa Gaza Strip, bangungot pa rin ang dala ng mga airstrike sa mga residente. Parami ang mga Palestino at Gaza na nalibing ng buhay kasunod ng pag-atake ng Israel sa Khan Yunis. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, umakyat pa sa halos 8,800 ang patay sa Gaza pa lang. Sabi naman ng Israel Defense Forces, kasama raw sa napatay sa pambombomba sa Habalya si Hamas Commander Ibrahim Biari. Malaki raw ang papel niya sa October 7 attack. Dagdag pa ng Israel, nasira na raw nila mga underground tunnel ng Hamas sa Gaza. Yan daw ang patunay na ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan bilang panangga. Nanindigan ng Israel na hindi sila titigil kahit hindi nauubos ang Hamas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, may hirap na pamilyang Pilipino mas dumami base sa pinakabagong SWS survey. Chiba Jets, wagi kontra TNT Tropang Giga sa unang laban ng East Asia Super League sa Pilipinas. At silipin ang mga nakaka-OMG looks ng mga sikat sa isang Halloween ball. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang naniniwalang mahirap sila base po sa survey ng Social Weather Stations or SWS. Sa 1,200 tinanong, 48% ang nagsabing mahirap sila. Katumbas po yan ng 13.2 million na pamilya. Mas mataas yan kumpara sa 45% or 12.5 million na pamilya noong Hunyo. Karamihan sa mga nagsabing mahirap sila ay mga taga Mindanao. Sunod ang mga nasa Visayas, Metro Manila at yung Balance Luzon. Sinagawa ang survey mula September 28 hanggang October 1. Kasagsagan po yan ng mainit na balita tungkol sa pagtatapyas ng confidential funds. Hindi magiging highly urbanized city ang San Jose del Monte sa Bulacan. Yan ang napagpasya ng mga botante sa probinsya. Sa ginawang plebisito nitong Lunes, higit 820,000 na Bulakenyo ang kumontra na gawing highly urbanized city ang lugar. Higit 620,000 lang ang pumabor. Ibig sabihin nito, mananatiling component city ng Bulacan ang SJDM. Sa 20 bayan at 4 na lungsod sa Bulacan na may 2 milyong rehistradong botante, 1.6 milyon ang boboto. Ginawa ang plebisito alinsunod sa Proclamation No. 1057 na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong December 2020. Bigo ang TNT Tropang Giga laban sa Chiba Jets ng Japan sa debut game sa bansa ng East Asia Super League. Sinamantala ng Chiba Jets ang absence ng TNT import Ronde Hollis Jefferson. Nagpakawalan 24-14 run ang TNT sa third salvo pero nanaig ang depensa ng Jets at binigyan nila ng 21 turnovers ang Tropang Giga. Sa huli, nanalo ang mga bisita. Ang final score 75-66. Ayon kay TNT coach Jojo Lastimosa, malaking kawalan si IRHJ kahit pa malaki ang ambag ng second import na si Quincy Miller. Titingnan na rin ng Tropang Giga ang import options nila sakaling hindi pa rin kayanin ni IRHJ na makapaglaro sa opening ng PBA Commissioner's Cup sa linggo. We are actually bringing in a replacement already in case he won't be ready. But we're gonna wait for Ronnie to get better, and we don't want to put him on the floor not close to 100% because it might just
harm him in the long run. Abangan mga pagkaing Ilonggo, may nakaka-proud na historic achievement. At ang hit Korean series na Sweet Home, magbabalik na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Heto ang isa pang chika. After 3 years, magbabalik na sa Netflix ang hit Korean horror series na Sweet Home. Yan at iba pa sa report na to. Finally, inilabas na ang pasilip sa Season 2 ng long-awaited Korean apocalyptic horror series na Sweet Home. Sa trailer na nirelease ngayong araw, nagbabalik ang bidang si Cha Yun-soo, played by Song Kang. Pero bihag siya dito matapos niyang ipamalas ang kanyang superpower sa Season 1. Bukod kay Song Kang, bibida rin ulit sina Lee Ji-nook, Lee Si-young at Ko Min-si. Mapapanood na ang Season 2 ng Sweet Home sa December 1 sa Netflix. Soon to be dad na ang Korean actor na si Lee Seung-gi. Kumpirmadong buntis ang asawa niya at aktres na si Lee Da-in. Wala pang detalye kung baby boy or girl ang kanilang panganay. Sa February, inaasahang manganganak ang aktres. Last April lang na magpakasal sina Lee Seung-gi at Lee Da-in sa isang private ceremony sa South Korea. Trending naman ang film singer na si Olivia Rodrigo at Enola Holmes star na si Louis Partridge. Naispatan kasi silang nagde-date daw. Si Olivia pa raw mismo ang lumipad pa London last week para i-meet si Louis. Doon daw sila nakitang nag-dinner together at nag-club last Friday. Wala pa namang official statement sina Olivia at Louis. Isa pang trending ngayon, ang host and TV star na si Heidi Klum. As usual, dahil na naman yan sa kanyang pasabog na Halloween getup. Trick or treat? Nagpaka-peacock si Heidi sa kanyang Halloween party sa New York. Pangmalakasan na talaga namang pinag-effortan yan dahil bukod sa kanyang costume, may pa-acrobat performances pa ang kanyang circus team. Hindi kumpleto ang Halloween sa Hollywood kung wala si Heidi. Taon-taon inaabangan ang costume ni Heidi na tinaguri ang Queen of Halloween. Pinakatumatak dyan ang kanyang giant worm costume last year. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday or Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating babaang pampa-good night, may nakaka-proud na historic achievement ng mga pagkaing Ilonggo. Kinilala ng UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy. Ang Iloilo ang unang lungsod sa bansa na nakapasok sa nasabing category. Nagpapasalamat ng LGU sa pagkilala ng UNESCO. Noong nakaraang taon, nilaunch ng Iloilo ang cookbook nilang Flavors of Iloilo. Ilan sa namit na Ilonggo dishes ang KBL, adobado at of course, pachoy. Pati sa pagkain may KBL? Oh, meron. Huwag kang mananggaman ng... Ano yun? Anong KBL? Kadyos, baboy, langka. Totoo pala. Ilonggo yung fiancé ko. Okay. May plug pa siya. Kakasal si Mian po sa susunod. Wag! Mga kapatid, ay ko yun. Ako yan, wag kang magulo. Mga kapatid, 54 days na lang po. Pasko na. Ayaw pa ata. At yan po, Wala pa. 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasagasang balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Adlingao. Magandang gabi.